Mga kababayan, kung kayo ay isang pensyonado ng SSS o GSIS o mahal ninyo sa buhay, ay nakatanggap ng pensyon mula sa pamahalaan, huwag ninyong iskip ang video na ito. Dahil ngayong Hunyo 2026, may 7 bagong batas at patakaran ang nagbago na direktang makakaapekto sa inyong buwanang payout, sa inyong loan deductions, at sa petsa ng inyong release ng pensyon. Hindi ito tsismis. Hindi ito rumor. Ito ay nakabatay sa mga opisyal na anunsyo at kayo ang dapat unang makaalam. Pakinggan ninyo itong mabuti dahil maraming pensyonado ang natutulog sa pagkakataon o mas malala pa, nabibiktima ng maling impormasyon. Sa video na ito, ibibigay namin sa inyo ang bawat detalye, ang mga halimbawa ng computation, ang mga petsa ng release, ang mga babala laban sa mga scammer, at ang mga praktikal na hakbang na dapat ninyong gawin ngayon din. Manatili kayo hanggang dulo dahil ang ika-7 update sa listahang ito ay ang pinakaimportanteng bagay na dapat malaman ng bawat pensyonado ngayong taon. Huwag ninyong palampasin ito. Kung kayo ay miyembro ng SSS at kasalukuyang tumatanggap ng monthly pension, alam na ninyong may unang tranche ng pension increase na naibigay noong nakaraang taon. Pero ang tanong ng lahat, kailan ang pangalawang tranche? Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa SSS, ang pangalawang tranche ng pension increase ay inaasahang maibibigay ngayong 2026. Ang dagdag na halaga ay depende sa inyong bracket ng pensyon. Kung ang inyong kasalukuyang pensyon ay nasa pagitan ng 5,000 hanggang 8,000 piso bawat buwan, ang inaasahang dagdag ay maaaring umabot ng 200 hanggang 500 piso bawat buwan. Para sa mga pensyonado na ang monthly pension ay higit sa 10,000 piso, ang dagdag ay maaaring mas mataas pa. Halimbawa, kung si Mang Ernesto ay kasalukuyang nakatanggap ng 6,500 piso bawat buwan at ang kanyang dagdag ay 300 piso, ang kanyang bagong monthly pension ay magiging 6,800 piso bawat buwan. Sa isang taon, iyon ay 3,600 piso na dagdag na kita. Hindi biro iyon, mga kababayan. Pero may isang bagay na dapat ninyong tandaan, ang dagdag na ito ay hindi automatic sa lahat. Dapat na naibigay na ang inyong pinakabagong ACOP o Annual Confirmation of Pensioners at dapat na wala kayong nakabitin na hindi naayos na record sa SSS. Kaya ngayon din, tingnan ninyo ang inyong MyTuldok SSS account o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch upang matiyak na updated ang inyong impormasyon. May isa pang mahalagang update para sa aming mga kababayang miyembro ng GSIS. Ang Government Service Insurance System ay nagpatupad ng bagong computation formula para sa ilang kategorya ng pensyonado, lalo na sa mga retirees na ang serbisyo ay higit sa 30 taon. Ang dating formula ay nakabase sa average monthly compensation sa huling 3 taon ng serbisyo. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang ilang pensyonado ay maaaring makinabang sa mas mapabuting computation na isinasaalang-alang ang pinakamataas na antas ng kanilang sahod sa buong karera. Ito ay isang malaking pagbabago para sa mga guro, pulis, sundalo, at iba pang miyembro ng gobyerno na nagsimula sa mababa at umakyat ang sahod sa paglipas ng mga taon. Halimbawa, kung si Ginang Conchita ay nagretiro bilang isang guro pagkatapos ng 35 taon ng serbisyo at ang kanyang pinakamataas na monthly salary sa buong karera ay 30,000 piso, ang kanyang pensyon ay maaaring mas mataas kaysa sa dating kinalkula batay lang sa kanyang huling 3 taon. Ang pagkakaiba ay maaaring umabot ng 1,000 hanggang 2,000 piso bawat buwan, at iyon ay malaking bagay para sa isang pensyonado. Kung sa tingin ninyo ay naaapektuhan kayo ng bagong formula na ito,
makipag-ugnayan sa pinakamalapit na GSIS Service Center o i-check ang inyong account sa GSIS website. Huwag hintayin na ibigay sa inyo, tanungin ninyo ang inyong karapatan. Ito ang hindi alam ng marami at ito ang isa sa pinaka-pinag-uusapang batas ngayong 2026. Ang House Bill 5068 ay naglalayong magbigay ng 2,000 pisong buwanang pensyon sa lahat ng senior citizen sa Pilipinas na may edad 60 taon pataas kahit sila ay hindi miyembro ng SSS, GSIS o anumang retirement fund ng pamahalaan. Ito ay para sa mga ordinaryong mamamayan, sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa mga nanay at tatay na walang formal employment record. Ngayon, mahalaga na linawin natin ito, ang House Bill 5068 ay hindi pa batas. Nasa proseso pa ito ng pagsasaalang-alang sa Kongreso. Ngunit ang momentum ay malakas. Maraming mambabatas ang sumusuporta rito at ang publiko ay nagbibigay ng matinding presyur para maipasa ito. Para sa mga kasalukuyang tatanggap ng social pension mula sa DSWD na nasa 500 piso bawat buwan, kung maipasa ang House Bill 5068, ang kanilang benepisyo ay maaaring tumaas ng 1,500 piso bawat buwan. Iyon ay isang malaking tulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pakinggan ninyo itong mabuti. Huwag kayong maniwala sa sino mang magsabi na naaprubahan na ito at kailangan ninyong magbayad ng anumang halaga para matanggap ang benepisyo. Iyon ay scam. Walang bayad ang kailangan kung maipasa man ang batas na ito at maging kwalipikado kayo. Mag-ingat kayo lagi. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na maraming pensyonado ang natatakot na tanungin, ang clawback at offset ng SSS loan. Kung kayo ay mayroon pa ring natitirang utang sa SSS, maging ito man ay salary loan, emergency loan o calamity loan, dapat ninyong malaman na ang SSS ay may karapatang i-deduct ang inyong buwanang amortization mula sa inyong monthly pension. Ito ay tinatawag na offset o clawback. Halimbawa, kung si Mang Rolando ay may buwanang pensyon na 8,000 piso at ang kanyang amortization sa SSS salary loan ay 1,200 piso bawat buwan, ang kanyang net pension na matatanggap ay 6,800 piso lamang. Ngayon, may bagong patakaran na dapat ninyong malaman. Ang SSS ay nagpatupad ng mas mahigpit na monitoring ng mga pensyonado na may delinquent loans. Kung hindi kayo nakakaalam ng inyong kasalukuyang loan balance, pumunta sa MyTuldoc SSS portal o sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng loan statement. Mas mainam na malaman ninyo ngayon kaysa magulat sa mas maliit na pensyong matanggap sa susunod na buwan. Para sa mga nais mag-restructure ng kanilang loan, mayroon pa ring window ng pagkakataon sa ilalim ng SSS Loan Restructuring Program. Makipag-usap sa SSS para malaman kung kwalipikado kayo. Ito rin ang magandang pagkakataon na ipaalala kung kayo ay pensyonado ng GSIS at mayroon kayong GSIS policy loan o emergency loan, ang parehong offset policy ay naaangkop. Ang inyong net pension ay maaaring mabawasan batay sa inyong natitirang balanse. Huwag hintayin na mag-surprise. Alamin ninyo ang inyong numero ngayon. May isa pang mahalagang update tungkol sa releasing schedule ng pension ngayong Hunyo 2026. Para sa mga SSS pensyonado na ang pensyon ay inililipat sa kanilang bank account o UMID card, ang schedule ng crediting ay nananatiling tuwing ika-15 ng buwan para sa karamihan. Ngunit para sa mga tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng PesoNet o InstaPay linked accounts, maaaring may pagkakaiba ng 1 hanggang 2 araw na pagbabago sa release date depende sa inyong bangko o e-wallet provider. Para sa mga GSIS pensyonado, ang buwanang pensyon
ay karaniwang kinokredit sa loob ng unang 10 araw ng bawat buwan. Ngunit para sa ilan na may bagong accounts o mga nagpalit ng banking details kamakailan, maaaring may pagkaantala ng ilang araw habang pinoproseso ang bagong impormasyon. Huwag ninyong palampasin ito. Kung hindi pa kayo nakatanggap ng pensyon pagkatapos ng ika-10 araw ng buwan para sa GSIS o pagkatapos ng ika-15 araw para sa SSS, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa inyong ahensya. Maaaring may issue sa inyong account na kailangang resolbahin. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ang pinakakaraniwang dahilan ng delayed pension ay ang hindi pa naibigay na ACOP, ang lumang o hindi updated na banking details, o ang isang nakabitin na GSIS, Pension Alive Verification. Tiyakin ninyo na naayos na ang lahat ng ito bago magreklamo ng delayed payment. Ito ang hindi alam ng marami na senior citizen sa ating bansa. Sa ilalim ng Republic Act 1994 o ang Expanded Senior Citizens Act, ang mga senior citizen ay may karapatang sa 20% diskwento at exemption sa value-added tax sa maraming produkto at serbisyo, kabilang ang mga gamot, pagkain sa ilang mga establishmento, transportasyon at libangan. Ngayong 2026, may mga panawagan para palawakin pa ang listahan ng mga produkto at serbisyo na saklaw ng senior citizen discount. Kabilang dito ang mga serbisyo ng internet at komunikasyon para sa mga senior, pati na rin ang ilang piling serbisyo ng healthcare na hindi pa kasama sa kasalukuyang batas. Bagaman ang expansion na ito ay nasa proseso pa ng pagsasabatas, ang kasalukuyang batas ay malinaw, kayo ay may karapatang sa diskwento. Ngunit ang inyong senior citizen ID ay dapat palaging kasama ninyo. Huwag kayong mahiyang ipakita ang inyong ID kapag namimili o kumukuha ng serbisyo. Iyon ang inyong karapatan at walang makakahadlang sa inyo. Para sa mga hindi pa nagpaparenew ng Senior Citizen ID, pumunta sa inyong lokal na OSCA o Office of the Senior Citizens Affairs para sa renewal. Ang karamihan ay may libreng renewal at mabilis na proseso. Mga kababayan, ito ang pinakaimportanteng bagay na dapat ninyong marinig ngayon. Ito ang ika-7 update at ito ang maaaring mag-save ng inyong hard-earned na pensyon. Sa nakaraang ilang buwan, tumaas ng malaki ang bilang ng mga ulat tungkol sa mga scammer na nagpapanggap bilang mga opisyal ng SSS at GSIS. Tinatawagan nila ang mga pensyonado at sinasabi na may additional benefit na naghihintay, ngunit kailangan daw munang magbayad ng processing fee na maaaring 3, 5 o kahit 10,000 piso. Ito ay panluloko. Walang opisyal ng SSS o GSIS ang tatawag sa inyo para humingi ng bayad para sa inyong sariling benepisyo. Walang processing fee, walang activation fee, walang verification payment. Kung may tumawag sa inyo at nagsabi ng ganito, ibaba ninyo ang telepono kaagad. May isa pang anyo ng scam na kumalat ngayon, mga Facebook page at YouTube channel na nagpapanggap na opisyal na account ng SSS o GSIS. Nagpo-post sila ng mga pekeng balita tungkol sa pension increase na approved na at inaanyayahan ang mga pensyonado na mag-click ng link at ilagay ang kanilang personal na impormasyon. Huwag ninyong palampasin ito. Ang opisyal na website ng SSS ay www.tuldok.ss.tuldok.gov, tuldok.ph lamang. Ang opisyal na website ng GSIS ay www.gsis.tuldok.gov.ph lamang. Anumang ibang website na nagpapanggap na SSS o GSIS ay dapat na hindi pagkatiwalaan. Kung kayo ay nabiktima na ng scam o may pinaghihinalaan kayong pandaraya, huwag mahiya na mag-ulat sa NBI Cybercrime Division o sa inyong lokal na pulis. Ang inyong pera ay mahirap na kumita at nararapat na protektahan ito. Ipaalala rin sa inyong mga kaanak
sa inyong mga anak at apo tungkol sa mga scam na ito? Minsan, ang mga scammer ay mas magaling sa teknolohiya kaysa sa atin, kaya ang pinakamabuting depensa ay ang kaalaman. Ngayon, bago kayo umalis sa video na ito, nais naming ibigay sa inyo ang mga konkretong hakbang na dapat gawin ngayon din. Una, i-update ang inyong contact information at banking details sa SSS o GSIS. Ang isang lumang numero ng telepono o isang saradong bank account ay ang pinakakaraniwang dahilan ng delayed pension. Pangalawa, ibigay na ang inyong ACOP para sa taong ito kung hindi pa ninyo nagagawa. Para sa GSIS, tiyakin na naipasa na ang inyong Pension Alive Verification. Kung hindi ninyo alam kung paano gawin ito online, humingi ng tulong sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch. Mayroon silang tauhan na handang tumulong. Pangatlo, suriin ang inyong loan balance. Kung mayroon kayong natitirang utang sa SSS o GSIS, alamin ang eksaktong halaga at ang buwanang deduction. Huwag hayaang mag-surprise kayo sa inyong net pension. Pang-apat, i-save ang opisyal na contact numbers. Ang SSS hotline ay 1455. Ang GSIS helpline ay 88474747. Gamitin ang mga numerong ito at walang iba kung kayo ay may katanungan. Panlima, kung kayo ay senior citizen na hindi pa miyembro ng SSS o GSIS at hindi pa kayo nakatanggap ng social pension mula sa DSWD, pumunta sa inyong barangay hall at itanong kung kwalipikado kayo. Ang House Bill 5068 ay umuusad at kapag naging batas ito, nais naming tiyak na handa kayo. Mga kababayan, bago kaming magtapos ngayong araw na ito, nais naming sabihin sa inyo ang isang bagay mula sa aming puso. Ang pensyon na inyong tinatanggap bawat buwan, ito ay hindi handout. Ito ay hindi awa ng pamahalaan. Ito ay bunga ng inyong pinaghirapang buhay, ng inyong mga tao ng trabaho, ng inyong sakripisyo, ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya at sa inyong bansa. Kayo ay nagbayad ng inyong kontribusyon. Kayo ay naglingkod. At ngayon, ito ay inyong karapatan na matanggap ang bawat sentavo na nararapat sa inyo. Huwag hayaang mapabayaan kayo ng sistema. Huwag hayaang linlangin kayo ng mga scammer. At huwag hayaang lumipas ang araw nang hindi kayo kumikilos para sa inyong sariling kapakanan. Ito ang dahilan kung bakit kami nandito, upang tiyakin na ang bawat pensyonado sa ating bansa ay may access sa tamang impormasyon, sa tamang oras, sa wikang naiintindihan nila. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito ngayon, may isang malaking pabor ang nais naming hilingin. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kapitbahay na pensyonado rin. Maaari nilang hindi nalaman ang mga update na ito at ang isang simpleng share ay maaaring magbago ng kanilang buhay. I-click rin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kayong maabisuhan tuwing may bagong update tungkol sa inyong pensyon. Libre lang ito at tiyak na hindi kayo mawawalan ng mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa inyong oras ngayon, mga minamahal naming mga pensyonado at kababayan. Ingatan ninyo ang inyong sarili, ang inyong kalusugan at ang inyong pinaghirapang pensyon. Hanggang sa susunod na video, manatiling ligtas, manatiling listo at huwag kalimutan, kayo ay nararapat sa pinakamahusay. Paalam at maraming salamat.